Jiang Xiyin. Tumingin ka nga sa salamin. Isang walang kapangyarihan at nagtitinda lang. Tingnan mo naman sa labas. Harris, yan ng Lin Corporation. Lin One-er. Sabihin mo sa akin, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin mo? Hindi man lang katumbas ng 5 taong relasyon natin. Ako, isang magiging financial whiz. Anong relasyon ang meron sa isang nagtitinda ng pankeke? Ilang taon mo na akong hinahabol. Hindi ba't dahil lang sa pera at kinabukasan ko? Ako. Gusto ko ang pera mo at ang kinabukasan mo, Ufan. Ang tuition fee mo sa FBA, ako ang nagbayad. Naipasok ka sa Zoo Group, ako ang naghanap ng paraan. Hahaha, Jiang Xiyin. Wala ka bang hiya? Tumingin ka nga sa salamin. Kaya mo ba tong mga to? Sabihin ko sa'yo, ang Lin Group ang tumulong sa akin sa mga to. Ufan. Walang utang na loob. Isipin mong mabuti bago ka magsalita. Kung hindi dahil sa'yo, na nanggulo sa buhay ko ng ilang taon, edi sana kasama ko na si Wenner. Wala ka sa pwesto. Naging tayo lang. Dahil iniligtas mo ako noon. Gusto ko lang magpasalamat, hindi nang gugulo. Kailan kita iniligtas? Nagkakalat ka. Di mo naalala? 15 taon na ang nakalipas sa ilog. Kaya pala nagpakasal ka sa akin. Akala mo ako ang nagligtas sa'yo. Ang tanga-tanga mo. Nagkamali ka ng pinakasalan. Hahaha. Pirmahan mo to sa loob ng 3 araw. Tapos umalis ka at hanapin mo ang totoong nagligtas sa'yo. Ufan. Ano? Ayaw mong pumirma? Gusto mo bang magpakamatay para lang humingi ng awa? Tandaan mo, mula ngayon wala na akong kinalaman. Sa pamilya mo. Aray. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Si Raulo ka ba? Magpapakamatay sa tulay, makakasama ka pa ng iba. Ano ka ba? Gusto ko lang humangin, kuya. Bitawan mo. Ako ang si Raulo. Kung hindi dahil mukha kang taong hinahanap ko, di kita pakikialaman. Ay nako, bitawan mo nga ako. Paumanhin, Boss Jiang, nahuli kami. Nasindak ka ba? Sakto ang dating nyo. Tapos na ang trabaho ko dito, babalik na ako. Maghanda ka. Boss Jiang, ikaw ang pinakamayamang tao sa Huaguo. Ang may-ari ng Jiang Group. Ang hirap ng 5 taon mo. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Huwag mong sasabihin kanino man. Ang totoong pagkatao ko, naintindihan mo. Opo, maligayang pagbabalik, Boss Jiang. May iba ka pang sasabihin? Boss Jiang, narito ang isang black card. Gamitin mo muna. May isa pa. Bukas ay ang birthday party ni Chairman Lu. Tingnan mo ang imbitasyon. Si Luxian Chen, hindi ba siya ang bagong chairman ng Chamber of Commerce of Heaven City? Bukas ang kanyang kaarawan. Wala naman akong transaksyon sa kanila. Bakit ako iniimbita? Ayo ang pinakamakapangyarihan sa industriya ng pananalapi ng buong China. Isang padyak lang, magugulo ang buong sistema ng pananalapi ng bansa. Isang salita lang, babagsak ang isang malaking kumpanya. Siya lang ay isang maliit na chairman ng lokal na chamber. Kung makakapagdala siya sa inyo para suportahan siya, iyon ay isang biyaya mula sa maraming henerasyon. Kung ganun, pupunta ako para tingnan, ihatid siya sa ospital. At ibalik ako sa Wu family. Hindi ba ito si Zhao Fangzhao, ang pangalawang anak ng Zhao Group? Young Master Zhu Fangzhu. Bilisan mo. Siya pala ang boss ng dati kong asawa. Interesting. Ikakasal na ang kapatid mo kay MS Lin. Ang bahay na ito, tayo lang ng nanay mo ang titira, plano kong. Ipa-renovate. Ang ganda, ma. Lumabas. Sinasabi mo pa, tingnan mo, basura niya lahat iyan. Jiang Xiyin, hiwalay na kayo ng anak ko. Bakit ka bumalik?
Matagal na akong nakatira dito. May koneksyon na ako. Bumalik para tingnan ang huling beses at gumawa ng isang bagay. Imbitasyon sa kaarawan ni Luen Chan. Sai Luen Chan, kilalang kilala sa Chanlin City bilang chairman ng Chamber of Commerce. Isang negosyante. Ikaw, isang mahirap na babaeng nagtitinda ng pancake. Paano mo nakuha ito? Wala kang pakialam. Ibalik mo sa akin. Ibalik. Ninakaw mo ito sa anak ko. Sigurado ako. Naku, ang imbitasyong ito, sabi ng kapatid ko, isa lang. At ninakaw pa ng babaeng ito. Totoo nga. Isang mahirap na babaeng nagtitinda ng pankeke. Akala mo sa isang imbitasyon. Makakapasok ka sa high society. Panaginip lang iyan. Tama ka. At kayong dalawa nangangarap na sumunod kay Bufan para maging taga-sipsip ng Lin family. Para makapasok sa high society, hindi ba panaginip din yan? Anong sinasabi mo? Ngayon, maganda ang mood ko. Ayaw kong makipagtalo. Umalis ka na. Sa bahay na ito. Wala nang gamit mo. Ang basura mong iniwan. Itinapon ko na sa labas. Kung ayaw mong mawala, ikaw na ang kumuha. Sakto, ako rin ay nagtatapon ng basura ngayon. Ano? Ano ang itatapon mo? Ikaw. Ay, dalawa. Lakas ng loob. Sinabi mong basura kami ng anak ko. Sino nagbigay sa'yo ng tapang? Ano nang di ko kaya? Ang bahay na ito. Binili ko. Ngayon, kukunin ko na. Pakisuyo, umalis na kayo agad. Anong gagawin mo? Isang gabi lang, ayusin niyo gamit niyo. Dala ang basura niyo, umalis na kayo sa bahay ko. Nabaliw ka ba? Ilang araw lang, lumakas na loob mo. Ganyan ka sakin. Tatawagin ko kuya ko para gupihin ka. Kuya mo? Alamin mo, lahat ng meron siya, galing sakin. Pag kinuha ko, wala siya. Walang-wala. Nababaliw tong dabay. Isang nagtitinda lang ng pancake. Nagmamalaki. Akala mo negosyante ka. Nakuha kaya ito ng sugar daddy para maghiganti? Kung ganon tingin mo, hindi ka papatawarin ng anak ko. Anong nangyari? Kuya, anak, yung putang inang Jiangshin, biglang naging suplada. Sobrang lakas ng loob. Pinalayas kami ni At. Huwag mo siyang patawarin, kuya. Ang yabang niya. Sabihin mo kay At Warner, ipagiganti kami. Ah, Jiangshin. Makikipag-agawan sa akin ng bahay? Nasaan siya? May tumawag. Sabi pupunta sa Yanghe Hospital. Sumakay na ng kotse. May kotse siya? Siguradong hiniram lang. Isang tindera ng pankeke. Saan siya kukuha ng pambayat? May sugar daddy yan. Nagpapanggap lang. Jiangxihin, maghintay ka. Jiangxihin, minamaliit kita? Isang tindera lang sa kalsada. Nakapasok sa pinakamagandang ospital ng Chanlin bilang caregiver? Ako, caregiver. Huwag kang ganyan magsalita. Sabihin ko sa'yo, tindera ng pancake, ngayon caregiver. Alila pa rin yan. Tanong ko, bakit mo pinalayas nanay at kapatid ko? Ah, yun pala ang dahilan? Sige, gusto mo bahay? Pagkasyan natin. Ayon sa batas, bayaran mo, ibibigay ko. Jiangxiyin, makinig ka. Akala mo matatakot ako sa title deed? Ngayon, hindi ka lang sa akin nakikipag-agawan ng bahay. Sa buong Linclan ka nakikipag-agawan ng bahay. Alam mo ba? Pribadong ospital ito. Bawal ang maingay. Hoy! Hindi pa si Assistant General Manager ko ito. Akit, nandito ka rin para kay Zhao? Tamang-tama ang dating mo. Ang babae na ito ay isang nagtitinda lang ng pankeke sa kalsada. Hindi ko alam kung anong masamang balak niya. Meron palang ganito? Miss, hindi kita kilala. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sa palagay ko, tumawag ka muna bago mo ako paalisin. Jiang Financial Group? Hahaha. Jiangxihin, nababaliw ka na ba ng iwan kita? Ikaw at si Boss Jiang ng Jiang Financial Group. Bukod sa paggamit ng parehong apelyido, ano pa ang pagkakapareho ninyo? Wufan. Sayang ang 3 taon mo bilang assistant, napakakitid ng pangunawa mo. Ang Jiang Financial Group, si Boss Jiang, anong antas iyon? Isang napakalaking tao, hindi kaya, may relasyon ka sa kanya? Sa buong negosyo ng China, walang nakakita sa tunay na mukha ni Boss Jiang. Lahat ng nangungunang industriya sa buong bansa, sumusunod sa kanyang utos. Nababaliw ka na ba? At hinahamon mo pa siya? Ah, ngayon ko lang naintindihan. Ang galing.
Ignorante. Ano? Ngayong nahalata ko na. Naghahanap ka ng paraan para makalusot? Huli na. Director, ano pang hinihintay mo? Palayasin mo siya. Assistant Wu. Sino ang palalayasin mo? Boss Zhao. Bakit nandito kayo? May shares ako sa ospital na ito. Bakit hindi ako pwedeng narito? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hindi kaya kayo may masamang pakiramdam? Kailangan ba ninyo ng... Kailangan ko. Umalis ka na ngayon din. Sedge, alis na ako. Boss Zhao, bakit naman po? Dahil hindi mo nirespeto ang aking caregiver. Ang caregiver ninyo? Hindi, Boss Zhao. Huwag kayong malinlang yan. Ex-wife ko yan. Isang nagtitinda lang ng pankeke, hindi caregiver. Ganyan ka ba sa ex-wife mo? Pagkakuha ko sa'yo, hindi ko sinuri ang moralidad mo. Kasalanan ko yon. Kita ko naman. Umakyat ka na sa Lin family. Sa huli, sisirain mo lang ang zoo group ko. Boss Zhao, wala po. Hindi ko po yun ang ibig sabihin. Pumunta sa finance para kunin ang isang buong sweldo bago ako bumalik sa kumpanya. Kailangan kang mawala sa zoos. Ano? Zhao Zong, para lang sa isang babaeng ito. Kalahating buong sweldo. Zhao Zong, Zero sweldo. Six na, alis na tayo. Para sa isang lalaking ito ka nagpakamatay. Wala, nagkakamali ka lang. Dahil dinala mo ako sa ospital. Huwag ka nang magtinda ng pancake, trabaho ka na lang sa kumpanya ko. Salamat sa offer mo, Zuzong, pero sa ngayon, hindi ko pa kailangan. Ang tigas ng ulo nitong babae. Kung gusto ko, kahit pancake business, pwedeng mag-ipo. Kaya, bakit pa ako magtatrabaho para sa iba? Hindi ko inakalang ganito ka pala kagaling. Masamang tao. Pinalayas mo kami, nawala ng trabaho ang anak ko. Hindi kita papatawarin. Tita Kiao, nagkagulo ka sa birthday party ni Luye. Hindi ka ba natatakot mamatay ng nakakahiya? Kuya, Jiangxin, huwag mong isipin na dahil may Zhao Zong, hindi kita kayang galawin. ano naman kung wala siyang backing? Ninakaw ng nanay mo ang invitation ko, hindi ko pa siya sinisingil. Huwag kang maniwala sa kanya, ninakaw niya ang invitation. Tingnan mo, ang invitation mo at ni Miss Lin. Ninakaw niya, Jiangxin. Mag-isip kang mabuti. Ang invitation na yan ay nagkakahalaga ng 200,000. Baka pagalitan ka ni Luye. Kung malaman ng mga tao na ninakaw mo ang invitation namin. Hindi lang Lins ang magagali sa'yo, pati si Louie. Sige, buksan ninyo ang bag ninyo. Tingnan ninyo kung nandyan pa ang invitation. Tita Kiao, buksan mo ulit ang invitation. Tingnan mong mabuti, sino ang nakalagay na inimbita. Inaanyayahan ang President Jiang ng Jiang Group. President Jiang, ikaw si President Jiang? Impossible. 5 taon na itong babaeng ito sa tabi ko. Araw-araw nagtitinda ng pankeke. Kung siya si President Jiang, edi ako na rin si President Jiang. Wufan, pwedeng mong murahin ang babaeng ito, pero hindi mo pwedeng bastusin si President Jiang. Kung hindi, kahit ang iyong family. Kahit dumating si Louie, hindi kanya maliligtas. Nagkamali lang ako, boss. Siyempre, bisita pa ni Lulao ang pinakamahalaga. Salamat, Warner, hinila mo ako. Tungkol sa babaeng ito, ang tapang. Nakapangahas pang nakawin ang imbitasyon ni Lulao. Kailangang sabihin kay Lulao, sa ganitong antas ng handaan, makakapasok, Miss Lin. Paalisin mo na siya ng mga bodyguard mo. Tara. Hahawakan mo ako. Huwag kang magsisi. Ingnan natin kung paano ako magsisisi. Alisin. Sandali. Lin Warner, sino ang nagpahintulot sa'yo na magkagulo sa birthday ni Lulao? Nagbibiro ka lang, Zhao Zong, ako. Paano ako makakapangahas kay Lulao? Zhao Zong, huwag kang magkakamali kay Warner. Yon, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon na bumalik sa Shaoxi? Tama, Zhao Zong, si Fan sa'yo. Talagang tapa. Dahil lang sa babaeng ito, nagkaroon ka na hindi pagkakaunawaan sa kanya. Huwag mong padala sa babaeng ito. Zhao Zong, sa kumpanya, kung mananatili sa kumpanya, baka mapanganib. Kung tama ang hula ko. Ang Lin Shai, dati ng lihim na nakipag-ugnayan. Sa isa sa 4 na malalaking pamilya, ang Zhao, para magtulungan. At iligwak ang posisyon ng Zhou Shai sa negosyo. Ang pakikipag-ugnayan namin sa Zhao, normal na negosyo lang yun. Teka, paano mo nalaman? Jiangxin, nakikinig ka ba sa telepono ko? Zhao Zong, ang ibig kong sabihin. Kusang nagtapat, magaling. Lin Warner, huwag mong kalimutan ang inyong pamilyang Lin. Kakapirma lang ng kontrata sa amin. Zuzong, Nagkamali lang kami ng ama ko. Ipinapangako ko, hindi na kami makikipag-ugnayan sa Zhao. Ang pamilyang Lin at mga taong tulad ni Wufan, sitwasyon. tama ka. Ako, si Zufang. Hindi maglalagay ng panganib sa sarili. Ang inyong pamilyang Lin. At ang kontrata sa aming Zushai. Hanggang dito na lang. Zhao Zong. Miss Jiang, kung ang iyong pancake stall.
ay magpapalistahan balang araw, maaari akong tumulong. Salamat, Zusong, sa pagsagip. Mamaya, maaari kong isama si Miss Jiang sa loob. Hindi na kailangan ng imbitasyon. Hindi na kailangan. Naalala ko, may naiwan ako, hahanapin ko. Wala man lang nagtanong. Hindi mahalaga na siya ninaka ang pangkalahatang imbitasyon ni Jian. Kahit ang malalim na bulsa ni Zhao at 10 puntos na aparato Zhang. Ngunit ang aking pamilya Lin ay hindi isang vegetariano. Sa aming posisyon sa mundo ng negosyon, maaari ko rin kayo at yaina. Mahal, ikaw ay napakabuti. Ang mahirap na babae ay makitid-isip. Ako ay kaya mahirap na hindi ako, karapat-dapat na magdala ng iyong sapatos. Pumont. Huwag tumingin sa paligid at gawin ang mga tao na hindi mabuti. Sinabi sa iyo ni Mom. Sa panig na yon ang 4 na pamilya ng lungsod ng Tianlin. Ni Zhao, at least lamang ang mga anak na babae. Ang iba ay may mga anak at hindi kasal. Ito ang kanilang anak at anak na babae na nakaupo doon. Ang aking kapatid na babae ay kaya maganda, kahit na siya ay karapat-dapat na yon. Mayroong higit pa sapat na mga dude sa 4 na pamilya. Kapatid, ano ang sinabi mo? Mga tao tulad ng Zhao. Ngunit si Zhao ay hindi pa tumingin sa to. Tingnan ang babae na yon. Huwag mong banggitin na Zhao. Sa lalong madaling makita ko ang babae. Sa pamamagitan ng kanyang panig, galit ako sa 4 na masters. Ang 4 na hari kong, na tinatawag na komunidad ng negosyo sa langit. Makikita ang dugo ng buhay ng buong araw. Ngunit siya lamang bawd sa Pangulong Lu. Salamat sa pagdating sa aking birthday party. Salamat ko muna sa lahat dito. Inaasahan ko kayo lahata. Mabuting kumain, mabuting uminom, Pangulo Lu. Sa ngalan ng mga kapatid na ito sa komunidad ng negosyo, gusto ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay. Maraming salamat, lahat. Maraming salamat. Kaninong anak na babae ito? Siya ay medyo magaan. Ang mga anak na babae ay nakaupo sa pangunahing kalahanayan. Hindi siya maaring sa malinghal, kaya siya, ito ay may kahulugan. Hindi ko talaga alam kung sino ang bahagi na magtanong. Lu, ang mahas na ugali na ito ay hindi tatawagin ang mga tao para sa isang oras. Itugon sa kana. Master Lu, Ang babae na ito, ninakaw niya ang iyong imbitan. Master Lu, inanyayahan mo ako dito. masyadong maraming tao. Sino ka, miss? Ang aking apelyido ay Jiang. Naalala ko na inaalok kong imbitahan ang EIE na tinatawag na Jiang. May isang tao lamang. Mukhang. Ngunit hindi ito tulad ng taong iyon. Luyo, narinig ka ba ni Jiang Xian? Si Master Lu ay hindi nagbigay sa iyo ng isang imbitasyon. Hindi mahalaga sa akin kung mayroong imbitasyon o na. Gusto ko lang makita ang lungsod ng Tianlin ngayon. Sino ang leader ng kasalukuyang Chamber of Commerce? Ngayon nakikita mo ang isang tao. Ayusin ang isang upuan para sa babae. Mayroon akong EIE na maghintay ngayon, kaya hindi ko sasabihin pa sa iyo. Lolo Lu, hindi mo alam, hindi lang ordinaryong imbitasyon ang ninakaw niya, kundi ang imbitasyon ng Jiang Financial Group. Para kay si Jiang. Lin Wanner, ang ugali mo. Hindi katulad ng kay Lolo Lin. Si Lolo Lin, hindi ganyan kababa at walang hiya. Saan mo nakita ang tatay ko? Sa tiba. Ang tapang ng isang babaeng ito. Ngayon, may mga taong gagawin ang lahat para makalapit kay Lolo Lu at makapasok sa samahan. Siguro, humanga lang siya sa iyo, Lolo Lu, kaya nagkamali. Ninakaw ang imbitasyon para kay C.E. Jiang. Kapatid na Zhao, sino ba si C.E. Jiang? Kapag nagali si C.E. Jiang, ang buong negosyo sa Tsina ay manginig. Tama. Ang imbitasyong ibinigay ni Lolo Lu para kay C.E. Jiang ay ninakaw. Kapag nagali si C.E. Jiang, hindi lang tayong apat, pati si Lolo Lu ay mahihirapan, maapektuhan ang buong negosyo sa Tianlin. Lolo Lu, huwag mo siyang palalampasin. Tama kayo, mga nakatatanda at mga tiyo. Kilala ko ang babaeng ito. Hindi siya mayaman. Hindi siya negosyante.
Nagitinda lang siya. Ang pangkak sa kalye, 5 taon na. Ano? Panke? Hahaha. Malaking kahihiyan ito para kay Lolo Lu. Isang mahirap na nagtitinda, pumasok ng hayagan sa handaan ni Lolo Lu para manggulo. Paano na ang reputasyon ni Lolo Lu sa samahan? Tigil na. Nawawala ka na ba sa sarili? Ha? Nagnakaw ka ng gamit ko, Lutsiang Tian? Mga tauhan. Palayasin siya. Sandali. Lolo Lu, si MS Jiang ay aking bisita. Ano? Bisita mo siya? Kasama ko si MS Jiang. Para batiin ka sa iyong karawan. Pamangkin. Sinasabi nila, ninakaw ng bisita mo. Ang imbitasyon para kay C.E. Jiang. Ipaliwanag mo. Lolo Lu, isang pagkakamali lang. Narito ang imbitasyon, buo at walang sira. Ang imbitasyon na ito ay dapat nasa kamay ni C.E. Jiang. Ngayon, hindi ito naipadala. Sino ang mananagot sa responsibilidad? Ang Zhao Shao na ito, para sa isang bulaklak na nalanta at puno ng bulo, ay nagalit pa kay Luye. Hindi rin maganda ang kanyang utak. Nay, huwag mong sabihin yan kay Zhao Shao. Lahat yan ay dahil sa babaeng si Jiangxin na yun. Hindi ko alam kung anong uri ng panggagaway ang ibinigay niya kay Zhao Shao. Wu Fan. Sa tingin ko, baka matagal nang binigyan ka ni Jiangxin. Ang sunggay, di ba? Ang asawa ay nakikipagtalik sa kanyang boss. Medyo naawa na ako sa'yo. Jiangxin, Zhao Fang. Susunod, tingnan natin kung paano ninyo ito ayusin. Zhu Xiao, tayo ay nagkakilala lamang ng pansamantala. Hindi mo kailangang magalit kay Luye dahil sa akin. Huwag kang magpaloko. Ako lang ay hindi gusto. Ang mga taong tulad ni Wu Fan na maliit ang pag-isip. Ngunit sino ang mag-aakalang hindi mo alam ang panganib at nagalit kay Luye? Sa buong Chenlin, walang sinuman ang may lakas ng loob na guluhin siya. Ang pinuno ng Kayanlin ay ganoon lang, nakakatakot ang dating. Ngunit upang manatili sa posisyong iyon, hindi ito nakasalalay sa lakas ng boses. Ano ang sinabi niya? Wala. O manhin, Luye. Ako ang mananagot sa bagay na ito. Si Zhao Shao ay kilalang tao rin sa Chanlin. Bukod pa rito, siya ay may pambihirang kakayahan. At ang kapangyarihan ng pamilya Zhao ay napakalakas din. Dahil si Zhao Shao ang nagtatanggol sa kanya, pansamantala kung hindi ito ipagpapatuloy. Mabait si Lu Yi. Ngunit dahil sa mataas na posisyon ni Jiang Zong sa buong Huaguo. Mga mataas na opisyal, mga makapangyarihan sa iba't ibang larangan. Lahat ay nagsusumikap na magpasikat kay Jiang Zong. Kung malaman ni Jiang Zong na hindi patas si Lu Yi sa kanya, at magalit si Jiang Zong, baka maapektuhan si Lu Yi. Tama si Kuya Qian. Ang buong Chanlin ay hindi kayang makipag-away kay Jiang Zong upang hindi na mangyari muli ang ganitong uri ng bagay sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, kailangan nating magpakita ng halimbawa. Hindi ito dapat talampasin, pamangkin. Narinig mo ba? Kung sa pagkakataong ito, dahil sa usapin ng imbitasyon, ay magalis sa akin si Jiang Zong at idamay ang negosyo ng Chanlin. Paano mo sasagutin ang mga pagkalugi ng lahat? Paano mo ito pananagutan? Kung talagang mangyari ang araw na yon, handa akong gamitin ang Zhu Group bilang sangla. Ako mismo ang hahanap ng pag-unawa kay Jiang Zong. Naniniwala ako na si Jiang Zong bilang isang malaking negosyante sa Huaguo ay hindi ganoong uri ng taong makitid ang isip at hindi mabait. Mabuti kang bata. Ang ibig sabihin ng sinabi mo, ako ang makitid ang isip. At hindi mabait? Master Lu, ako ang may kagagawa ng sitwasyon. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili kay Zhu Xiao at saka, paano mo nasasabing hindi darating si Manager Jiang? AMEA. Sino ka ba? Isang maliit na babae lang naman. Makakapaggarantiya ka pa ba para kay Manager Jiang? AMEA. Akala mo dahil pareho kayong Jiang ang apelido. Makikinig na sa'yo si Manager Jiang, ha? Hahaha. Ang negosyo ay parang digmaan. Ang mga matapang, matalino at swerte. Ang mananatili hanggang huli. Kung si Luye ay talagang matapang, matalino at may swerte. Bakit hindi ka tinulungan ni Manager Jiang? Kahit walang imbitasyon, ano naman ang problema? May Zhao Fang na siyang sandigan ang babaeng ito.
kaya't lahat ng salita ay kaya niyang sabihin. Bakit ngayon ko lang napansin na ang yabang niya pala? Nagtataka nga ako, isang nagtitinda lang ng pancake. Saan naman natutunan ang lahat ng yan? EMEA, malamang sinasadya lang. Hindi naman mukhang ganoon. AMEA. Tama ang sinabi mo. Si Louie na ito. Ang paggalang at katapatan kay Manager Jiang ay nakikita ng lahat sa kanyang mga mata, tulad ng sinabi ni MS Jiang. Kahit hindi pansinin ni Manager Jiang ang iba. Ikaw naman, Louie, ay iba ang tingin niya sa iyo. Kami naman ay susunod sa iyo, Louie. Hahaha, matandali. Mukhang hindi ka nagsasalita para sa bisita, kundi para sa manugang. Matalino si Louie, nakita niya na gusto mo si Zhao Xiao bilang manugang. Hahaha, dahil nakita na ni Louie at Qianchong. Diretsahan na ako. Si Zhao Xiao ay batang may talino at guwapo. Gusto ko sanang maging biyenan, hindi ko alam kung sobra na ba. Hahaha, ang pangunahing Diamond Bachelor sa Chanlin, ang tagapagpakilala kay Zhao Xiao. Ay dapat ako, syempre. Sige, si Louie ang tagapagpakilala. Haha. Salamat sa mabuting kalooban ni Louie at Tito Lee. Pero mayroon na akong gusto, kaya't pasensya na. Zhao Fang, ang tatay ko ay isa sa 4 na dakilang pamilya, si Lilao, isang karangalan, na tinutulungan kanya. Hindi ako naniniwalang may ibang dalaga na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pasensya na, Zufang, hindi mahalaga sa akin ang pamilya o background ng isang babae. Kung mayroong koneksyon, kahit na siya ay ordinaryo o kahit na mahirap, wala akong pakialam. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya, nahuhumaling ka sa babaeng ito sa tabi mo? Si Miss Jiang na walang kakaiba. Boss Zhao, kakadivorce ko lang. Wala akong interes sa mga lalaki, huwag mo akong tingnan. Dapat kang pumayag sa kasal kay Miss Lee. Nag-iisip ka lang ng sobra. Ang taong gusto ko, wala sa party ngayon. Hindi ko pa siya nahahanap, pero kapag nakita ko siya, siguradong hahabulin ko siya at gagawing asawa. 15 taon na ang nakalipas noong nagpiknik ako. Aksidente kong nakita siya sa ilog at iniligtas. 15 taon na ang nakalipas sa ilog. Ano ang pangalan ng babaeng iniligtas mo? Dinala ko siya sa ospital, pero nang gabing yon, tumakas siyang palihim at mula noon, hindi ko na siya muling nakita. Siya pala. Siya ang nagligtas sa akin noon. Zufang, Tingnan mo ang itsura niya. Nagsesekreto pa kay Zhao Fang. Kung si Zhao Fang at ang anak ni Li ang magkasama, wala akong masabi. Pero kung itong babaeng ito, hindi ako papayag. Anak, huwag kang mag-alala, ang ganitong babae. Malalantad din ang tunay niyang ugali, at pagdating ng panahon, itatapon lang siya ng mga mayayaman pagkatapos gamitin. Hintayin na lang natin ang palabas. Tito Lee, kahit na nabigo kayo ngayon, mag-partner pa rin tayo, isang tagay para sa inyo. Hindi ako galit kung hindi gusto ni Zhao ang anak ko. Pero nakikita ko si Zhao at si Miss Jiang parang sobrang close. May narinig akong tsismis na bago siya mag-divorce, nakipagrelasyon siya sa boss ng asawa niya. Ikaw, ano ba talaga ang nangyari? Tito Lee, ito ay problema naming dalawa. Walang kinalaman si Miss Jiang. Bilang nakatatanda, inaasar mo ang isang babae sa harap ng lahat, sa tingin mo ba? Hindi ito nakakahiya bilang isang matanda. Boss Lee, sismis lang iyon. Sino nagsabi? Ipapademanda ko siya. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa. Ito ang pinag-usapan ng lahat dito. Baka naman. Sa birthday party ni Lolo Lu, ipapakulong mo ba ang mga bisita niya? Tama si Boss Lee. Zhao. Makinig ka sa akin, paminsan-minsan lang. Huwag kang makipag-ugnayan sa ganitong babae. Huwag kang makisali sa kanya. Hindi ako bulag, Zufang. Hindi ko kailangan ng ibang tao na magturo sa akin kung paano pumili ng babae. Ikaw, Tito Lee, ang madaling maniwala sa mga chismis. Hindi maganda yan. Sa imahe mo. Zhao Fang, nagtatanggol ka para sa isang babae. Hindi natin alam ang pinanggalingan. Pinahahalagahan mo ba kami? Kung ganyan ang sitwasyon, matatapos na ang 1 bilyon na negosyo natin taon-taon. Masyado mo akong minaliit. 1 bilyon lang para pumili. Wala ako. Sa bilyon na sa. Aming Lin Group. Tatay, Ayon sa anak kong babae, dahil sa babaeng Jiang na to, hindi mo lang tinanggihan ang anak ni Jili sa harap ng lahat. Pinag-initan mo pa ang anak ko at ang Lin Group. Tinigil mo ang pakikipagtulungan sa amin. Naku, Zhao, makiusap ka na kay Tito Lee at Tito Lin, huwag mong isakripisyo ang malaki para sa isang babae. Nga, dahil sa isang babae,
Mawawalan ka ng 2 bilyon sa isang araw. Di ba yan ang malas? Yelin. May narinig ako, may lihim na ugnayan ang Lin Group at ang Zhao. Nag-usisa ako, kaya pinasilip ko kay Izu. Ikaw, isang babaeng nagtitinda ng pankeke. Napunta ka sa ganitong eksklusibong lugar. Di ka dapat nanggugulo, dapat nag-aaliw ka lang. Baka may tinatago si Ili kaya ganyan ang reaksyon niya. Ako, may tinatago? Natatakot ako sa'yo, babaeng di marunong magluto ng pankeke. CJ, ipagpapatuloy ko. Nalaman ko, palihim ng pinalitan ng Lin Group ang supplier. At nakipagtulungan sa Zhao. Bakit, Yilin? Hindi mo ba alam na labag yan sa kontrata? Sino nagsabi? Walang ganyan. Jiang. Babalaan kita, kung magsasalita ka ng ganyan, isasakdal kita. Eksakto. Sa harap ni Chairman Lu, iniinsulto mo kami ni Ji Zhao. Huwag mong isipin na, di ako mananakit ng babae. Ilin Izao, totoo ba ito? Hindi ito palakasan, kailangan ng ebidensya. Lolo Lu, dinudungisan ako ni Zhao Fang at ng babae. Di natin kilala. Paano na ang reputasyon ko sa negosyo? Kailangan mong tumulong sa akin. Bibi, Jiang, magaling kang magsalita. Parang hindi ikaw ang nagtitinda sa kalye. Sabihin mo, sino ka talaga? Ano ang trabaho mo? Hindi. Maling hula mo. Ngayon, isang nagtitinda lang ako ng pancake. MS Jiang, baka hindi mo alam. Sinisisi mo sina Jilin at Ji Zhao. Sa pagkuha ng kita sa isang negosyong milyon-milyon ang halaga. Napakabigat na akusasyon yan. Kung ipagkakatiwala sa akin ni Ji Zhao ang paglilitis, baka hindi mo kayanin ang kahihinatnan. Kahit si Zhao Xiao mo, hindi rin kakayanin. MS Jiang, baka hindi mo alam. Sinisisi mo sina Jilin at Ji Zhao. Sa pagkuha ng kita sa isang negosyong milyon-milyon ang halaga. Napakabigat na akusasyon yan. Tama. Kung ipagkakatiwala ni Ji Zhao kay Lolo Lu, ang paglilitis, baka hindi mo kayanin ang kahihinatnan. Kahit si Ji Zhao mo, hindi rin kakayanin. Dapat may integridad sa negosyo. Para lang sa 2 bilyon. Isusuko mo ang prinsipyo. Hindi ko alam na ang mundo ng negosyo sa Tianlin ay naging ganoon na lang kapag mamataas. Ems Jiang, nagdesisyon na ako. Hindi ako makikipagtulungan sa mga Lin, hindi rin ako makikipagkasundo sa mga Lin. Para sa kapakinabangan, prinsipyo ko yan. Salamat, Inas Jiang. Hindi mo kailangan isakripisyo ang sarili mo. Para sa akin, wala itong magdudulot na mabuti sa'yo. MS Jiang, ang lakas ng loob mo. Hindi mo man lang pinahahalagahan ang mundo ng negosyo sa Tianlin. Huwag mong sabihin, hindi mo rin pinahahalagahan ako, si Lu Qiangtian? Ah, yan ang sinabi mo. Bilang Pangulo ng Tianlin Chamber of Commerce, hinayaan mo sila. Naguluhin ang sistema, nagpadala sa pagkampi, nagtayo ng grupo. Gusto kitang igalang pero wala akong makikitang dahilan. Jiang, ulitin mo nga yan kung matapang ka. Hoy, ano ba? Para kina V. Zhao at Yilin. Hindi lang pagtatangi, nananakit ka pa ba ng babae? Sige, hindi ako nananakit ng babae. Dahil ang galing-galing mo. Akatawanin ko ang mundo ng negosyo ng Tianlin. Panonoorin namin kung paano mo tutulungan si Zhao Xiao. Napunan ang 2 bilyong kakulangan. Kung kaya ko. Ano ang gagawin mo? Kung kaya mo, luluhod ako at magmamano sa iyo. Asasampalin ko ang sarili ko. Kung hindi mo kaya, mawawala ang Zhao Xiao mo sa mundo ng negosyo ng Tianlin. Walang problema, punan ang kakulangan. Isang tawag lang yan. Hahaha. Wufan, itong dating asawa mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nagbebenta ng pancake. Ngayon naman nagpapanggap na social climber. 2 bilyong negosyo yan, isang tawag lang, ayos na. Ang galing mo naman. Hahaha. Baka talagang may tupak na, tong babae. Natakot lang kay Boss Lu. Nagsalita na ng kung ano-ano. Kung hindi siya magsalita ng kalokohan, paano siya palalayasin ni Boss Lu? Ems Jiang, hindi biro ang 2 bilyon. Alam kong mabuti ang intensyon mo, pero hindi ganun kadali ang negosyo. Presidente Zhu, para sa akin, malaki man o maliit ang negosyo. Pareho lang ang konsepto. Una sa lahat, kailangan mo ng resources.
Kaya nga, gusto kitang tulungan bilang pabuya sa pag-aalaga mo sa akin ngayong gabi. Ibahagi mo kahit isang parte ng Jiangdong Development Zone Project sa Tianlin. Ang Zoo Group. Jiangdong Development Zone. Hahaha, nababaliw ka na ba? Ang proyekto sa Jiangdong Development Zone. Kahit si Boss Lu, walang karapatang sumali diyan. Nagmamalaki ka lang. Hahaha, TSS, MS Jiang. Ang development rights ng Jiangdong Development Zone. Hawak yan ng Jiang Financial Group, buong negosyante sa Huaguo. Nakatutok sa malaking oportunidad na yan. Ikaw na nagtitinda lang ng pankake. Kung magmamalaki ka, pumili ka naman ng totoong kaya mong gawin. Magpadala ka ng kontrata ngayon din. Hahaha, Sa loob ng kalahating oras, may maghahatid ng kontrata. Pagdating nun, Boss Lu dapat panindigan mo ang sinabi mo. dahil sa pagiging believable ng pag-arte mo. Nahihiya na akong sirain ang eksena mo. Mga kasama, hintayin natin siya ng kalahating oras. Gusto kong makita kung paano niya sasampalin ang sarili niya. Boss Lu, presidente ka ng Chamber of Commerce. Mahalaga ang oras mo. Bakit mo sasayangin sa ganitong babae? Sampalin mo na siya ngayon. Ama, Presidente Lu, Boss Zhao, huwag kayong maniwala. Isang scammer lang, tong babae na to. Kung totoong may ganyang koneksyon siya, bakit siya nagbibenta ng pankeke sa tabi ko sa loob ng 5 taon? Wu Fan, mula nang magsimula ang party hanggang ngayon. Pinapasensyahan kita. Hindi mo ba nararamdaman iyon? Jiang Xiyin, ikaw na isang mahirap at malandi na babae. Ano ang karapatan mo? Nakausapin ang anak ko ng ganyan? Kung hindi dahil sa anak ko, na nagpakain sa'yo ng 5 taon, namatay ka na sa gutom sa kalsada. Ha? Sino tong ngalang mata na humampas sa akin? Magiging manugang na ng pamilya Lin ang anak ko. Utos ng aking amo na bigyan ka ng leksyon. Boss Lu, bakit mo pinahampas ako? Dapat yung babae ang pinahampas mo. Nga, Boss Lu, nagkamali ka yata? Nagtaka rin ako. Hindi naman ito mga tao ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na manggulo sa aking piging? Sino ang amo mo? Papasukin mo siya para harapin ako. Si Lu Qiangtian, sabi ng aking amo, siya ay papunta na rito. Tinatanong niya kung paano mo pinamamahalaan ang Tianlin Chamber of Commerce. Ikaw, sino ang amo mo? Ako. Boss Hui, bakit ka nandito? Boss Hui. Anong Boss Hui? Si Boss Lu lang ang kilala ko. Hindi ko narinig ang tungkol sa kahit anong Boss Hui. Gago. Si Boss Hui ang pinagkakatiwalaan ni President Jiang. Nagsisinungaling ka. Kapag na-offend mo si Boss Hui, huwag mo akong isali. Wu Fan, napaka-ignorante mo. Kapag gala si President Jiang, ang Jiang Financial Group ay ganap na. Pinamamahalaan ni Boss Hui. Malawak ang kanyang kapangyarihan. Makita siya ay parang makita si President Jiang. Ganitong tao, at ikaw ay nangahas na hamakin siya. Hoy, Warner. Ang boyfriend mo, matangkad, maputi, pero bakit tanga? Ah, huwag mo kaming idamay. Tumahimik ka. Boss Hui, maaari ba akong magtanong kung kailan dating? Si President Jiang? Hinihintay ko siya. Siya ay nagpaplano na pumunta nang malaman niya na sa iyong piging. Maaming basura, inutusan niya ako na maglinis muna. Si Lu Qiangtian ay magpakailanman magpapasalamat kay President Jiang. Wu Fan, ang pamilya ninyo talagang walang pag-asa. Inutusan ako ni President Jiang na gamitin ang piging ni Boss Lu para magpadala ng mensahe. Si President Jiang ay nagpakababa. Pagamitin ang aking piging sa pagpapadala ng mensahe. Iyon ay tunay na karangalan para kay Lu Qiangtian. Sabi ni President Jiang. Ang ganitong hamak na tao na si Wu Fan sa hinaharap AME. Kung siya ay umunlad, magdudulot ito ng kapahamakan sa kanyang mga employer. Ang negosyo sa Tianlin ay magdurusa. Maaari ko bang malaman kung ano ang utos ni President Jiang? Sabi ni President Jiang, lahat ng mga financial enterprise sa Tianlin ay hindi dapat mag-employ kay Wu Fan. Kung may lalabag, AME, hindi na sila makakatangga ng pamumuhunan mula sa Jiang Financial Group. Susundin ko ito. Mga tao, palayasin ninyo si Wu Fan. Boss Hui, pakiusap. Gusto kong makita si President Jiang. Gusto kong humingi ng tawad kay President Jiang para kay Wu Fan. Sinabi niya, anuman ang mga problema kong haharapin. Ililigtas niya ako. Nanay, kuya, humihingi ako ng tawad. Iligtas mo ako. Umalis ka na. Umalis ka na. Na-offend mo si President Jiang.
walang makakaprotekta sa'yo. Ayokong idamay mo ang aming pamilyang Linsage. Susunod, may isa pa akong gagawin. Huiyi. Paano nalaman ni Jiangzong? Kulang na kulang ako sa negosyo ngayon at sa akin. Birthday party pa, binigyan ako ng kontrata. Ay, sumpa ko, si Lu Changchen. Sa buong buhay ko. Apat ako kay Jiangzong at sa inyo, Huiyi. Jiangdong Development Zone, hahaha, babaeng hamog, nakita mo ba? Ang kontrata ng Jiangdong Development Zone, kay Luzong ibinigay. Hahaha, 500 milyon, tama. Jiangdong Development Zone Project, 500 milyon, 10 taon, Chairman Lu. Satisfied ka ba sa halaga at termino? Ay, satisfied. Hindi, maraming salamat kay Jiangzong. At kay Huiyi, sumpa ko, ako. Sa buong buhay ko, maglilingkod kay Jiangzong at kay Huiyi, kung sabihin ninyong pumunta sa silangan. Hindi ako pupunta sa kanluran, gagawin ko ang anumang utos, ito ba ang sinabi mo? Satisfied sa kontrata, termino, halaga, anuman ang utos ko. Gagawin mo, sigurado. Zhao Zong. Chairman Lu, naayos na po para sa inyo ang halaga at termino ng kontrata. Pakising na lang po agad. Sa Jiangxi Group, Huiyi. Baka nagkakamali kayo, ako ang chairman ng Chamber of Commerce. Bakit kay Zhao Fang ibinigay ang kontrata? Ito ay para sa Zhao Group ang kontrata. Kung hindi kay Zhao Xiao, kanino pa ibibigay? Ipinakita lang sa iyo, bilang chairman ng Chamber of Commerce. Dapat alam mo ang malaking proyektong ito, ipinakita sa iyo. Bilang paggalang sa iyo, niloko mo ako. Zhao Zong, sabi ni Jiangzong, pakising na ang kontrata, para pag-usapan natin. Ang partnership. Ikaw si Jiangzong. Ano? Yung babaeng nagtitinda sa bangketa, siya pala si Jiangzong. Wala na si Luyi ngayon, siya. Kanina lang, ininsulto pa niya si Jiangzong. Kung si Jiangzong ang babaeng iyon. Bakit ang simpleng manamik, nagtitinda pa ng pankeke? Baka manloloko lang talaga ang babaeng ito. Pero, sinong manloloko ang mag-utos kay Huiyi? Sabi ko nga, ano? Ikaw si Jiangzong, impossible. Paano naging batang babae si Jiangzong? Pero kanina, inayos pa niya ang 500 milyong kontrata. Heto si Huiyi, personal na dinala, sa buong Huaguo. Sino pa ang mag-utos kay Huiyi? Miss Jiang, tanong ko lang, isa ba siyang kamag-anak ni MR Jiang? Maaming Jiang sa mundo, hindi lahat magkakamag-anak. Si MR Jiang, sa tingin ko lang, tama si MS Jiang, kaya sinuportahan ko siya. Kailan dating si MR Jiang? Kailangan bang sabihin sa'yo? Nagtatanong lang. Sa ngalan ng Chanlin Chamber of Commerce, taos puso kaming umaasa na darating si MR Jiang. So wala palang kinalaman sa'yo si Emer Jiang. Alam mo ba ang posisyon ni Boss Lu? Sa Chanlin? Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina? Kahit maliit lang ang negosyo ko, alam ko ang estado ni Boss Lu sa Tianlin. Alam mo, pero ginawa mo pa rin. Nan, Baka naman. hindi kita tinutulungan para ligawan ka, kundi para magpasalamat. Magpasalamat? Para saan? Naalala mo ba yung batang babae na iniligtas mo sa ilog noon? Ikaw. Ikaw pala ang hinahanap ko. Kung hindi mo sinabi ang nakaraan, hindi ko malalaman na ikaw pala. Ngayon, ako'y isang diborsihada. At mahirap na babae. Ikaw, iba ka. Zhao, tingnan mo. Sa tulong ni Jiang sa hinaharap, maaari kang malampasan si Boss Lu. Hindi ako taong sumusunod sa kapangyarihan. Alam ko ang sasabihin mo. Pero, ngayon wala akong gana sa pag-ibig. Maghihintay ako. Usapin na iyan sa hinaharap. Zhu, ano man ang mangyari. Bilang tagapagligtas ko, hindi ako magdadamot sa pagtulong.
Presidente Lu, oras na para tuparin ang pangako mo. Tama. Presidente Lu, naghihintay kami. Hindi mo ba naalala? Ako, naalala ko. Inutusan ako ni MR Jiang. Napanoorin kung paano tuparin ni Presidente Lu ang pangako para maging halimbawa sa negosyo. Kaya Presidente Lu, mas mabuti kung magmadali ka. Kailangan kong magbalik at magulat kay MR Jiang. Sige, humihingi ako ng paumanhin kay MS Jiang. Humihingi ako ng paumanhin sa chamber. Hindi ko dapat tinakpan. Sina Lin Ziyu at MR Zhao. Naalala ko, ang pangako ni Boss Lu noon, hindi lang paumanhin. Ginoong Hui. Miss Jiang, ako. Ginoong Lu. Ikaw ang pinakamalaking figura sa negosyo ng Tianlin. Sa harap ng ating mga kasamahan, dapat mong tuparin ang sinabi mo. Ang bagal mo, hindi ba hinihintay mong ako ang gumawa nito para sa iyo? Hindi po, hindi po. Ako na lang ang gagawa. Oya. Chairman Lu, hindi ka ba kumain ng almusal ngayon? Bakit parang hina lang ng boses mo? Ako si Lu Changtian. Tinatanggap ko ang pagkatalo sa pustahan. Miss Jiang, satisfied ka na ba? Magaling, Ginoong Lu, tapat ka sa iyong salita. Naniniwala kaming ang Tianlin Chamber of Commerce ay tiyak na unlad pa. Ngunit, tungkol kay Chairman Lin at Chairman Zhao, ano ang plano mong gawin sa kanila? Huwag kang lumagpas sa hangganan. Ito ay internal na usapin ng Tianlin Chamber of Commerce, Ginoong Lu. Ikaw ang mali dito. Tama lang ang lahat ng sinabi ni Miss Jiang. Ito ay maliit na parusa para sa malaking aral. At babala rin ito sa lahat ng miyembro ng Tianlin Chamber of Commerce. Ano? Babala nga, tama. Kung sino mang gagaya sa Lin Clan at pamilya Zhao na gagawa na. Mga maling gawain na hindi pwede sa mata ng publiko, dapat itong pausahan. Itay, bakit mo ako sinampal? Ikaw ang dapat kong sampalin, kung hindi ka lang nagpakaloko sa harap ni Chairman Zhao. At kung hindi mo lang inagaw ang nobyo ni Miss Jiang, hindi tayo mapapahamak ngayon. Itay, inaapi mo ako. Alam mo naman na ang kasama ni Chairman Zhao sa hapunan ay talagang... Apos ka pang magsinungaling. Humayo ka, humingi ka ng tawad kay Miss Jiang. Huwag mong pahihirapan si Ginoong Lu. Humayo ka na. Miss Jiang, nagkamali po ako. Kasalanan po lahat ni Wu Fan, hinikalat lang niya ako. Pero pangako ko po, hindi na po ako makikipag-ugnahan sa kanya, sa anumang paraan. Aba, Miss Jiang, kasalanan ko po ito dahil hindi ko siya napalaki na maayos. Nasira lang po ang inyong aaw. Maaari po ba kayong magmakaawa na lang kay Chairman Jiang para patawarin na kami? Lin Ziyu. Huwag mong akalain na hindi ko alam ang masamang balak mo. Nag-arte lang kayong mag-ama sa harap ng lahat. Papatawarin na lang namin kayo ng buo. Tama. Kung hindi ka parurusahan, hindi ba ipapahiya mo lang si Ginoong Lu? Dito mismo sa harap ng maraming tao. Ginang Jiang. Huwag kang magmalabis. Lahat ng naririto ay mga veterano sa negosyo. Huwag mong gamitin si Pangulong Jiang bilang sandigan. Magwalang hiya. Alamin mo, ang apat na malalaking pamilya ay hindi basta-basta sa Tianlin. Ginoong Hui, mukhang may gustong makipagkumpetensya sa akin ngayon. Kung sino ang mas mahalaga kay Pangulong Jiang. Kawalang galang. Hahaha. Narinig mo? Sinabi ni Ginoong Hui na kawalang galang ka, Zhao. Ikaw ang sinasabi kong kawalang galang, Ginoong Hui. Ikaw, ano ba ito? Ang aking reputasyon, si Lu Changtian, ay sinira ninyong lahat. Nakikipag-agawan si Ginoong Lu sa Zhao sa negosyo. Hindi ikaw. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko narinig. Ay, hindi, sinaway mo ako. Pero hindi ako nakinig. Ako ang nagpilit. Ako. Handa akong tanggapin ang parusa mo. Umalis ka. Seg. Ginoong Hui, ano kaya kung bilang pangulo ng samahan ng mga negosyante? Parusahan ang Lin Group at bayaran ang Zhao Group ng 100 milyon para sa pagkawala ng kontrata. Tungkol naman kay Ginoong Zhao, kung paano siya parurusahan, hayaan nating si Pangulong Jiang at ikaw, Ginoong Hui, ang magpasya.
Simple lang. Ginoong Lu, mayroon ka namang kontrata sa pakikipagtulungan sa Han, di ba? Ibigay mo sa Lee at Zhao. Sa palagay ko, ibigay na lang natin sa Son at Qian para subukan. Ano? Ayaw mo? 4 na malalaking pamilya ng Tianlin, Ginoong Lu. Hindi pwedeng puro Lee at Zhao lang ang pinagkakaisahan mo. Hindi mo rin pwedeng i-marginalize ang 2 pang pamilya. Tama. Hindi rin maganda yan para sa balansing pag-unlad ng samahan ng mga negosyante ng Tianlin. Sige. Naiintindihan ko, Ginoong Hui. Salamat, Ginoong Hui. Salamat, Ginang Jiang. At sa iyo, pinuno ng pamilyang Li. Ang pangyayaring ito ngayon, hindi kumpleto kung wala ang iyong pagpapalala. Ano sa palagay mo ang dapat mong gawin, Ginoong Hui? Nagkamali ako. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Ang lakas ng aming pamilyang Li ay hindi katulad ng sa mga pinunong narito. Kung wala ang kontrata ni Ginoong Zhao, ang aming pamilyang Li ay malapit ng magsaa. Sana'y si Ginoong Zhao ay hindi magtatanim ng galit. Ginoong Hui, ipinagmamakaawa ko si Ginoong Lee. Nagmamahal lang siya sa kanyang anak. Palagi naman niya akong inaalagaan. Hindi sapat na patawarin mo lang siya. Kanina, silang mag-ama ay nanlait kay Ginang Jiang. Kailangan patawarin sila ni Ginang Jiang bago ako makapag-ulat kay Pangulong Jiang. Ginoong Hui, maaari bang bigyan mo ako ng konting respeto? Kung pinatawad na sila ni Ginoong Zhao, wala na akong masasabi pa. Hindi ba kayo magpapasalamat kay Miss Jiang? Kung hindi dahil sa pagpapatawad ni Miss Jiang, ang negosyo ng pamilya Li ay hindi na dapat magpatuloy. Salamat, Miss Jiang. Hindi pa kayo lumapit? Lumuhod kayo kay Master Hui at Miss Jiang. Lumuhod kayo, humingi ng tawad kay Master Lu at Miss Jiang. Papalayain ang aming pamilya. Lumuhod kayo. Sa piging noong araw, mahina ang ipinakita ni Lu Xiangchan. Mukhang nagkamali ako nang hirangin siya bilang Pangulo ng Tianlin Chamber of Commerce nang hindi masusing sinisiyasat. Huwag kayong mag-alala, Boss Jiang. Ang buong Tianlin Chamber of Commerce ay nasa ilalim ng inyong kontrol. Kung gusto ninyong paalisin siya, mapipilitan siyang bumaba. Sa tingin mo, sino ang angkop na maging bagong Pangulo ng Chamber of Commerce? Baka siyang Master Zhao ang gusto ninyo? Hindi. Sa pagkakataong ito, ayaw kong magtaguyod ng lalaki. Kung may kakayahan siya, makakaya niyang umangat ng mag-isa. Kaya, Ayaw kong lubusang sirain si Lu Xiangchan. Obserbahan muna natin. Kung magpapakabait siya, hayaan na lang. Kung hindi, may plano ako para sa kanya. nga pala, Esan, may natanggap akong balita kanina. May kasunduan sa kasal na kailangan ninyong tuparin. ito'y pinirmahan ng aking lolo noong buhay pa siya, kasama ang pamilyahan. Sa ngayon, wala akong makitang dahilan para tumanggi. Pero alam ng lahat na siyang Master Han ay isang kilalang playboy at bulakbol. Paano siya magiging karapat-dapat sa inyo? Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Ihatid mo ako sa Kenjiang Hotel. May reunion kami ng mga kaklase. Sige. Kumusta, Boss Jiang? Oy, hindi ba ito si Jiangxin? Ikaw pala, Paano ka nangahas na pumunta? bakit hindi ako pupunta? Narinig ko, sige na, nandito ka na. Makakapanood tayo ng magandang palabas. Pasok na tayo. Oy, hindi ba ito si Yuan Yuan? Perehong, prinsesa ng Lu Group noon. Hahaha. Naku, paano tayo makakapantay sa valedictorian? Siya ay maganda at matalino. Hindi natin siya kayang pantayan. Ay, ito ba ang aming valedictorian na si Jiangxin? Sabi nila 5 taon ka raw, nagtinda sa kalsada. Ang galing ng utak mo, siguradong kumita ka ng malaki. Di ba? Kung kumita man o hindi, hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi na kinaya ng asawa niya. Pa sa anak ng Lins, iniwan siya. Ay, sayang naman. Shin, baka gusto mong tumigil sa pagtitinda. Pumunta ka na lang sa opisina namin bilang tagalinis, maglinis ka ng kubeta para sa akin. Sang-ayon ako. Ang galing ng kolehyala bilang tagalinis sa tiyaga niya. Bawa kubeta siguradong malinis na malinis. Hahaha. Shin, tingnan mo sila, sinabi ko na sa iyo. Huwag kang pumunta, hindi ka nakinig. Kung gusto mo, maglingkod ka na lang sa amin. Hindi ba, ang laki ng hotel na ito, wala bang tagapaglingkod? Ang mga tagapaglingkod dito, isa-isa, hindi mo alam kung saan galing. Mabagal at hindi matalino, tulad ng aming mga may kaya. Paano
Paano kami masisiyahan sa paglilingkod ng hindi namin kilala? Tama ba ako? Tama si GNG, Luo. Isang karangalan para sa iyo, Jiang Xin, na makapaglingkod sa pagkain ni GNG, Luo. Shin, payo ko sa iyo, makinig ka sa kanila. Mabuti ang intensyon nila, baka sa dakong huli. Kung masaya si Yuan Yuan, bigyan kanya ng tip, baka. Mas malaki pa kaysa sa kinita mo sa isang taon. Talaga? Kumikita ako ng 100,000 sa isang taon. Maaari ba talagang bigyan ako ni Ken? Luon ng ganoong kalaking tip. Naku, Jiang Xin. Gutom ka na ba sa pera? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang hipag mong si Wu Qiao ay nagkatrabaho sa akin. Sinabi niya sa amin sa isang taon mong pagtitinda. Mga 10,000 lang ang kinikita mo, umaasa lang kayo sa kanila. Para mabuhay ang pamilya niyo, TSK. Naniniwala ka sa empleyado mo, hindi sa kaklase mo. Talagang hindi ka susuko hanggang hindi mo nakikita ang katotohanan. Halika, tatawagan ko siya ngayon, papuntahin ko siya rito. Kung magsisinungaling siya, tatanggalin ko siya kaagad. Hoy, pumunta ka kaagad sa kwarto 302, Qianjiang Hotel. Ano, malapit ka lang. Ayos, umakyat ka na. Paano? Ang empleyado mo ba ay nakaantabay 24 oras? Mas mabuti iyon kaysa sala kang trabaho, ang asawa mo, o hindi. Iniwan ka ng dating asawa mo, TSK. Ipakilala ko sa inyo, ito si Wu Qiao. Empleyado ko, at dating hipag din ng ating kolehiyala. Shin, ang bait mo talaga, Yuan Yuan. Kung sumunod si Wu Qiao sa kanyang, mahirap na manininda sa bangketa, paano siya abot sa ganito? Swerte niya nakapasok sa Luo Group. Malaking biyaya ni Boss Luo sa amin. Nagpapasalamat kami sa kanya. Paano mo siya pasasalamatan? Gusto malaman ni Boss Luo ang buhay ng dati mong asawa. Nagambag-ambag daw mga kaklase niya. Tama ba? Sabi niya kumikita siya ng 100,000 kada taon sa pagtitinda. Huwag kang maniwala. 10,000 lang yun. At nang hiwalayan niya kuya ko. Gusto pa niyang kunin bahay namin. Ay naku, ang hirap talaga ng buhay niya. Shin, ang hirap pala ng buhay mo. Bakit hindi mo sinabi? Kahit noong college. Hindi tayo magkasundo. Pero kung kailangan mo ng pera, bibigyan kita. Hahaha. Pero, paglingkuran mo muna na maayos ang lahat. Ano pang hinihintay mo? Magtimpla ka ng alak. Huy Yuan Yuan, pinapainom mo siya. Pero walang tip. Tama. 1 baso, 10,000. Ang dami dito, kikita ka ng malaki. Sulit. Kulang yan, 10,000 lang. Nasaan ang iba? Sino ba ang may dalang malaking cash? May bangko sa baba. Ako na ang mag-withdraw para kay Boss Luo. Ang sakim mo, di pa nagkatrabaho, gusto mo na agad pera. Baka hindi mo makuha ang libo-libo. Baka wala ka ring makuha kahit ilang libo. Hoy dukha, nanlalait ka. Naniniwala ka ba na ipagbabawal ko sa'yo magtinda ng pancake? Jiangxin, huwag kang magreklamo. Kayo ni Yuan Yuan, magkaiba ng mundo. Malakas ang impluensya ng pamilya niya sa Tianlin. Kapag nagalit siya, talagang ipagbabawal kanyang magtinda sa Tianlin. Ganun ba? Pasensya na po, Boss Luo. Ignorante lang ako, si Jiangxin. Ang pinagkakakitaan ko lang ay ang kariton kong 500 pesos lang. Boss Luo. Nakaisip ka rin. Eto. Pagkakataon mo. 1 baso, 10,000. Gano karami pera mo. Mas maganda to. Kaysa magpagamit tayo. Lisente, trabaho to. Diba? Ay, di ko inakala. Jiang, valedictorian. May araw din na maglilingkod ka sa akin. Jiangxin, ano nang ginagawa mo? Nililinis ko ang utak mo. Linisin ang utak. CJ, lilinisin din kita. Jiangxin, pakawalan mo si Boss Luo. Ang tuso mo, nagdala ka pa ng tauhan. Wu Qiao kumpara sa iyo. Hindi ako tuso. Noon ang asawa pa ako ng kuya mo. Ako ang nagbayad ng tuition mo. Kung hindi ako ang nagpaaral sa iyo at sa kuya mo, makikilala ba kayo ng mga mayayaman? Katarantaduhan. Si Atwaner ang nagbigay noon. Boss Luo, huwag kang maniwala sa kanya. Malanditong babae, hindi pa sila hiwalay ng kuya ko. Nakipagrelasyon na kay Yang Master Zhao. Ang mga ito, pinapunta niya kay Yang Master Zhao. Jiangxin, maghintay ka.
Ang boyfriend ko ay si Young Master Han. Hindi kita tatantanan. Sakto, hinahanap ko siya. Sa mahirap na babaeng tulad mo, pantay-pantay ka lang kay Young Master Han. Pasensya na sa kasunduang napagkasunduan ng mga magulang. Pantay nga talaga kami. Walang hiya kang babae. Nakipagrelasyon ka na kay Young Master Zhao. Nakipagrelasyon ka pa kay Young Master Han. Anong background ni Young Master Han? Sa tingin mo magkakagusto siya sa iyo? Talaga? Young Master Zhao, narinig mo na. Malandi itong babae, dati ay sa iyo. Ngayon ay nakipagrelasyon pa kay Young Master Han na may girlfriend, ni hindi kanya nare-respeto. Sinampal mo ako. Sinasabi ko lang sa iyo. Hindi ako nananampan ng babae, si Zufang. Pero dahil sa'yo, babaliin ko na yon. Bakit? Dahil minumura mo ang babaeng pinakamahalaga sa akin. Ano? Young Master Zhao, ano nang kulang sa akin kumpara sa mahirap na to? Isa lang siyang vendor sa kalsada at nag-chat pa siya sa asawa niya. Kung may marinig pa akong isang salita, panalait kay MS Jiang mula sa bibig mo. Papanawin ko ang pamilya mo sa Tianlin. Kumakain lang ako rito nang marinig ko ang pangalan mo dumiretso ako. Ang lalaki nila sa iyo, paano mo sila parurusahan? Sinong parurusahan mo? Ang ingay dito ah. Ikaw si Jiang Xin, tama? Maliit ang mundo, no? Narinig ko, nagmakaawa ang lolo mo sa tatay ko. Mayroon tayong kasunduan sa pag-asawa, kaya ngayon. Nandito ka para apihin ang nobya ko? Pasensya na, pero yung kasunduan natin sa pag-aasawa ay hindi ko interesado. Jiang Xin, narinig ko dati kang nagtitinda ng pankeke. Tapos nakaangkas ka kay Zhao, nakapasok ka pa. Sa party ni Lu. Hoy! Ang saya siguro sa party ng mayayaman, no? Ah, ayaw mo pa sa akin, si Han? Hahaha. Gusto kong kanselahin ang kasunduan natin. Ano ibig mong sabihin? Kanselahin mo ngayon? Dinudurog mo ang mukha ko. Sabihin ko sa'yo, ako ang magdedesisyon dito. Magkano ba ang gusto mo para kanselahin? Hahaha, isang tindera ng pankeke na. Nagwa-waitress lang para may pangkain. Nag-asta ngayong negosyanta, ha? Hahaha. Hahaha. Hoy! Zhu, si Han naman. Ay kasintahan ko kung masyado mong sasaktan. Hindi ko maipapaliwanag sa lolo kung patay na. Jiang, huwag kang magyabang. Kapag nagtulungan ang Luo at Han, kaya naming bilhin ang Zhao. Pagdating ng panahon, papaluhodin kita, may pandek sa bibig, para humingi ng tawad. Loyuan-yuan. Ang galing ng imahinasyon mo ah. Interesado ako pero Ano? Pero baka ikaw ang maghahabol ng pancake. At humingi ng tawad sa huli. Jiang, hoy. Nagmamadali kang makipaghiwalay, gusto mo na mag-asawa? Kung lumuhod ka ngayon, at dilaan ng paa ko, papayag ako. Han, may inihanda pa sana akong penalty fee, pero ang baba nang hinihingi mo, dila lang ng paa. Papayag ka na? Seryoso ka? Ang dukhang tindera, gustong umangat. Dila pa ng paa ng iba, kayang gawin. Han, tandaan mo ito. Ano? Hoy, sabi ko. Gagawin kong saksi ang lahat ng kaklase dito. Gusto kong makita, Jiang Xin. Naduduluhan mo ang paa ko para makipaghiwalay. Kaninong pamilya ka galing? Nangahas kang manakit sa akin? Tao ni Boss Wee ako. Ano ba talaga ang relasyon ni Shin kay Boss Wee? Ako to, nakita ko si Young Master Han. Bigyan mo ako. Maghanda ng regalo para kay Young Master Han at sa kanyang nobya. Nag-text na ako sa'yo. Jiang Xin, kahit na nakipag-alyansa ka sa pamilya Zhao, dapat mong malaman kapag nagtulungan ang mga pamilyang Han at Luo. Parang kanilang dugi ka kasi Young Master Zhao. Parang langgam lang. Tama. Payo ko sa'yo. Magpakumbaba ka na kay Young Master Han at Yuan. At humingi ng tawad. Baka patawarin ka nila. Nga. Ganito pa. Nadadamay mo pa si Young Master Zhao. Young Master Zhu, natatakot ka bang madamay sa akin? Bilang lalaki, nahihiya na ako na hindi ko kayang protektahan ka.
Ano pa ang takot ko sa pagiging nadamay? Yang Master Zufang, dahil sa sinabi mo, wala na akong kinatatakutan. Maglabas ng 100,000. Jiangshin, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Malaki ba ang 100,000? Kayong lahat na nandito, mga aso ng mayayaman. Hindi niyo naman tinitignan ang ganitong halaga. Jiangshin, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na dahil may mga bodyguard ka, hindi na kami makakapagsalita. Kapag nalaman ito ni Boss Han at Boss Lu, baka mawala pa ang buhay mo. Jiangshin, ang mura mo namang magbenta. Paano mo sasabihin? Si Yang Master Zhao, bilyonaryo. Ganito lang ang ibibigay niya sa'yo. Zhao, hindi tayo magkakatapos. Kanina, sinabi ni Luyuan Yuan, isang basong alak, 10,000. Magtatakda ako ng bagong presyo. Sino ang magbubuhos sa kanya ng isang basong alak? 100,000. Sino sa inyong nandito ang gustong gawin? Hindi ka nagsiseryoso, di ba? Sa harap ng maraming kaklase, sinabi ko, gagawin ko. Yan ang sinabi mo. Hoy, ako muna. Ako muna. Aray. Jiangshin, baliw ka. Titingnan ko kung ilang daang libo ang meron ka para ibuhos sa akin. Tuloy mo, buhusan mo. Gusto mo ng ilan? Meron akong kasing dami. Pasok. Luyuan Yuan, hindi ba gusto mo na may nagtitinidor sa'yo? Tama na. Luyuan Yuan, kamusta? Nasisiyahan ka ba sa waiter na hinanap ko para sa'yo? Yung serbisyo, pwedeng bigyan ng 5 bituin? Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kong papuntahin ang hotel manager para mag-apologize sa iyo ng personal. Jiangshin, Ang galing mo namang magsinungaling. di ka man lang naghanda ng script? Yung pera mo, parang butil ng buhangin lang sa hap ko. Ang kapal ng mukha mong magpangga, nagmamayabang kapang. Ayaw mong utusan ang hotel manager. Bakit hindi? Alam mo ba, amin ang hotel na ito. Oh, bilisan nyo. Pakawalan nyo si Han Xiao. Jiangshin, parang nagkaaway tayo para magkakilala, di ba? Naiintriga na ako sa'yo. Gusto ko yung babaeng. Tulad mo, may dating. Han, buhay pa ako. Hoy, par, okay lang sa akin kung magkaribal tayo. Mas masaya yon, parang laro. Han Xiao, ano ibig mong sabihin? Naka-engage na tayo. At isa pa, second hand na yan. Di mo ba naalala? Nagitin na lang yan ng pancake dati. Umalis ka diyan. Laking luo, pakinggan mo. Kapag may sinabi ka pang hindi ko gusto, ipapamana ko sa'yo. Ang pancake stall ni Jiangshin. Han Xiao, ito yung Rolls Royce na inorder mo para sa iyong fans. Nakapark na sa baba. Ito ang susi, Jiangshin. May pera lang, pangit naman. Kapag ikakasal sa pamilya namin, kailangan angkop ang kasama. Baka naman. Hindi ka pa nakakasakay ng Rolls Royce? Ngayon, ipaparanas ko sa'yo. Anong Rolls Royce? Akin to. Ako ang fiance mo. Hindi na ngayon. Ang galing mo, Jiangshin. Di ka nasisiyahan kay Zhao Xiao. Nang akit ka pa kay Han Xiao. Jiangshin, ang dila ng sister-in-law mo, ang sama, walang tigil magsalita. Kailangan mo ba ng tulong para turuan siya ng leksyon? Huwag na. Dating kamag-anak ko pa rin yan. Ako na ang bahala sa problema sa pamilya ko. Dahil na. Bitawan niyo ako. Ang galing, di ko inakalang isa ka ring pasaway. Bagay na bagay tayo. Jiangshin, tingnan mo. Kailan tayo magpa-register? Pasensya na, hindi tayo pareho ng kalagayan. Mas mabuti pang kanselahin na lang ang engagement. Tama ka. Sa katayuan at karanasan mo. Talagang hindi bagay sa akin. Pero, basta ako, si Han, ay hindi sumusuko, walang sinuman. Ang magdududa sa babae ni Han. Huwag kang mag-alala. Pero paano kung ako ang sumuko sa iyo, Han? Jiangshin, ano ang sinasabi mo? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Si Han namin ay sikat na mayaman sa Tianlin. Humahap ka sa amin, Han? Saan ka galing? Si Han ay sapat para sa 10 katulad mo. Ang yaman ng pamilya Han, sa totoo lang, hindi ko pinapansin. Han, ang Rolls Royce mo ay naharang. Sino ang walang mata?
Humahang sa Rolls Royce ko, hindi pa nakita ng mamahaling sasakyan. Banggain natin. Han, hindi kami maglakas loob. Ang sasakyang iyon ay mas mamahalin pa kaysa sa Rolls Royce mo. Sino ang humahang sa sasakyan ko? Hahaha. Ang waiter na ito ay hindi pa nakakita ng mundo. Akala ko ano bang mamahaling sasakyan? Ito lang? Hahaha. Han, bakit hindi mo hinaharap ang driver na ito? Mukhang bago lang itong sasakyan, ordinaryo lang. Mga tanga kayo, sasabihin ko sa inyo, ang plaka ng sasakyan ito, sa kasalukuyang sina, isang tao lang ang karapat-dapat gumamit. Isang tao lang ang karapat-dapat gumamit sa kasalukuyang sina. Sino? Ito ay karangalan ng aming pamilyang Han. Malugod na pagbati, Pangulong Jiang ng Jiangxi Group, sa pagbisita sa Qianjiang Hotel para sa inspeksyon. Huiyi, dumating na ba si Pangulong Jiang? Nasa hotel ninyo si Pangulong Jiang. Hindi mo ba alam? Ano? Huiyi, Jiang Xiyin, huwag kang magyabang. Si Huiyi ay hinahap mo rin? Alam mo ba kung ano ang kanyang katayuan? ano ang katayuan ni Huiyi? Ikaw, Paano ko hindi alam? mabait si Bibi Jiang, tinatanong ni Pangulong Jiang. Kung sapat ba ang perang ipinadala kanina? Kung kulang, magpapadala pa ako ng tao para kumuha. Ano? Si Pangulong Jiang ang backer mo? Ano? Paano mo makikilala si Pangulong Jiang? Kung nakilala kita, bakit hindi ko makikilala si Pangulong Jiang? Nasaan si Pangulong Jiang, Huiyi? Pakisakay kami ni Pangulong Zhu. Jiang Shin, bitawan mo ako. Oh, siya nga pala, Han, salamat sa mabuting intensyon mo. Ang Rolls Royce na ito ay napakaluho. Pero hindi ito bagay sa akin. At tungkol sa taong ito. Kung gusto mo, maaari mong dalhin sa villa. Naku, si Jiang Xiyin ay nakipag-ugnayan kay ang pinakamalaking tao sa Huaguo, si MR Jiang nga. Tignan mo, yung driver ni MR Jiang sobrang respetado sa kanya. Bulag ka ba? Si MR Hyun. Sa buong Huago. Una si MR Jiang, pangalawa si MR Hui. Siya ang pinakamatalik na katulong ni MR Jiang. And Zhu. Sabay tayong umalis. MR Jiang, saan ka pupunta? Aray! Naku, nakalimutan kong itago. Sige na, matanda ka na, medyo malilimutin. Hindi ko naman inaasahang matagal mo itong itatago. Ikaw nga pala ang pinakamalaking konglomerado sa Huaguo, si Emer Jiang. Ang Jiang Financial Group, ako ang nagtayo nito. Patungkol din sa kontratang 5 bilyon. Iyon ay para lang galitin ang mga Lin at Zhao. Kaya pinabigay sa iyo ni Uncle Hui. Mukhang may koneksyon nga si MR Jiang sa inyo. Hinala ko na rin sa hotel pero para sa akin. Medyo nakakagulat ito, kailangan kong kumalma. Bigyan mo siya ng konting oras. Kung mag-aaksaya ka pa ng pera, ikukulong kita sa bahay. Hindi ka nalalabas. Tatay, anong ginawa ko naman? Ngayon, pamapasaya si MR Jiang si MR Lu. Inilipat ang negosyo natin sa iba. Ang Li Group natin, nasa bingit na ng panganay. Kasalanan naman ni ang salbaheng si Jiang Shin. Kung wala siya, si MR Zhao, kasama ang 5 bilyong order, ay sa atin na sana. May kapit siya kay MR Jiang. Sino ang maglalakas loob? Tatay, kung ikaw ayaw, may ibang gustong gumawa. Sa birthday party ni MR Lu, marami siyang inaway doon. Hoy, isang buwan na, may balita ka ba? Talaga, hiwalay na sila ni MR Zhao. Ayos, tawagan si Uncle Zhao, handa na tayo. Jiang Shin, tingnan mo kung sino ako. Nagulat ako. Ano, nagulat ka sa akin? Hindi ang ibig kong sabihin. Dapat si Amy si Zhou ang binihag mo. Ha? Mamatay ka. Mawawalan ako ng kalaban pagkatapos. Mapapasa akin si MR Zhao at ang 5 bilyon. Walang kakayahan. Ang lakas naman ng ambisyon. Jiang Shin, akala mo ba dito? May Zhao Xiao at Jiang Zong. Nasa saklolo sa'yo, hahaha. Isang hamak ka lang, kapag sawa na kaming mayayaman. Saka lang kami maglalaro ng isang ordinaryong tao. Huwag kang magpapadala. Ang yabang mo. Hindi ka ba natatakot na hanapin kanila? Walang may pakialam sa hamak. At saka, nasa akin ang cellphone mo. Paano ka hihingi ng tulong? Akala ko matalino ka.
Siyempre naman. AMM. Magaling ang pamangkin ko. Ipinagmamalaki kita. Hindi tulad ng duwag mong tatay. Huwag kang mag-alala. Kapag namana mo na ang Lee Group, tuturuan kita ng negosyo. Salamat, Tito Zhao. Akala ko ba? Kung italiman niya ako, wala siyang alam. Kung ano ang susunod na gagawin. Ikaw. May kasabwat ka. Ah, si Boss Zhao pala. Jiang Xiyin, huwag kang makunwari. Naalala mo ba sa birthday ni Luye? Kung paano mo ako pinahiya? Boss Zhao, hindi ka pa ba nasisiyahan? Gusto mo bang balikan natin yon? Gago. Dahil sa'yo, malaking negosyo ang nawala sa akin. Kung hindi kita paparusahan, hindi ako karapat-dapat na maging bahagi ng 4 na pamilya ng Tianlin. Tama. Noon, ang yabang-yabang mo. Akala mo ipagtatanggol ka ni Xiao Xiao. Pero ano ang nangyari? Hindi pa man nakalipas ang 2 araw, nalaman ng mga tauhan ko na wala siyang oras para sa'yo. Ganun talaga. Si Zhao Xiao, ang henyo sa pananalapi, maghahana ng isang babaeng nakatira sa kariton? Hahaha. Hahaha. Masaya kayo? Tumawa kayo ng tumawa. May gihit. Ang cellphone ko. Tuso ka. Bakit hindi mo tiningnan ang cellphone niya? Pinapatay ko. Akala ko kapag pinatay, hindi na tayo mahahanap. Tang-e. Jiang Xin. Huwag kang masyadong magyabang. Kahit hindi ka namin papatayin ngayon, hindi ka rin makakatakas ng buong buo. Palabasin ka. Sandali, Boss Zhao. Alam mo ba kung sino ako? Isang nagtitinda sa bangketa, nagbibenta ng pankeke, diborsyadang babae. Ano pa? May iba ka pang titulo? Isang babaeng malandi, laging umaakit na mga rich kid, pukpok. Boss Zhao, pakawalan mo lang ako. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. AMM. Sabihin mo nga. Ano ba ang maibibigay mo sa akin? Pera. Negosyo. Hahaha. Kahit hindi ko alam. Paano mo nakuha ang tiwala ni Boss Jiang? Pero, kung sabi mo kaya mong ibigay ito, Sige. Bigyan mo ako ng 10 bilyong order, pakakawalan kita agad. Boss Zhao. Kung meron akong 10 bilyong order, ibibigay ko lang iyon kay Lu Xiangtian. Hindi sa iyo. Bakit? Ano ba? Bukod pa riyan. Habang buhay pa siya, sa kanya ang Tianlin Chamber of Commerce, may magandang kapalaran. Si Boss Jiang, siya rin ang unang bibigyan. Kayong 4, kailangan pang maghintay sa likuran. Ano ba ang meron sa lalaking Luna iyon? Ha? Mukhang tanga, kung hindi dahil sa akin na naging frontman niya. Makakarating kaya siya sa ganito? Boss Zhao, sa pagsasalita mo. Hindi ka rin pala tapat kay Lolo Lu, ano? Sa negosyo, interes lang ang mahalaga, wala namang katapatan, maganda ang sinabi mo. MS Jiang, maganda ang diskarte mo. Mukhang, may dahilan kung bakit iginagalang kanina, Boss Jiang at Lolo Hui. Hindi walang besehan iyon, Lolo Lu, mali ako. Kanina, hindi yon ang totoo kong saloobin, o, ngayon sabihin mo nga. Ano ba ang totoo mong saloobin? Ay, Lolo Lu. Gusto lang akong linlangin ng babaeng iyon, para pakawalan ko siya. Sinasadya niyang sirain ang samahan natin. Sinusundan ko lang ang sinasabi niya. Hahaha, matandang Zhao. 20 taon na rin tayong magkasama sa pagtatayo ng negosyo. Di ba? Paano ako maniniwala sa isang babaeng nagtitinda sa bangketa? Kaysa sa iyo? Hahaha. Palayasin. Ginoong Lu, isa lang yung traidor na walang silbi. Bakit mo pa kailangan patayin siya?
Hindi mo ba alam na labag yan sa batas? Batas? Ha 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 ha. Sa buong Linchan na ito, ako ang batas. Ang trader ng Chamber of Commerce. Ha ha ha. Di nga maganda ang teaming, pero nagbago na ang isip ko. Gusto kong malaman, ano ba ang meron sa magandang dilag na nakapagpahumaling kina Zhao at Han? At nag-agawan sila para sa kanya? Luke Xiangchen. Huwag mong gawin ang pagsisisihan mo. Pagsisisi. Haha, Magsasaya ako sa magandang dilag. Bakit ako magsisisi? Masaya pa nga ako. Ha 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 ha. Ibaba mo. Luke Xiangshan. Ha ha ha. Sino ang nakasira sa masarap kong gabi? Zhao Fang. Presidente ka pa naman ng chamber, wala ka bang hiya? Mga tauhan. Nasaan ang mga tao? Nasaan na ang mga yon? Tumigil ka. Di na makakapasok ang mga tauhan mo. Ginoong Hui. Zhao Fang, bakit mo rin inimbitahan si Ginoong Hui? Ginoong Hui, bakit ka nandito? Ginoong Hui? AMM. Yung batang yon? Haha. Luke Xiangchen. Tapos na ang iyong masasayang araw. Jiang, ano ang ibig mong sabihin? Ako ang presidente ng Linchan Chamber, isa kang babae. At nangahas kang magsalita sa kin ng ganito? Ah, Zhao Fang, huwag mong isiping dahil sinusuportahan ka ni Ginoong Hui, ay maaari mo nang kunin ang pwesto ko, ang pagkapresidente ng Linchan Chamber. Ito ay direktang itinalaga ni Ginoong Jiang. Bata ka pa para rito. Ang itinalaga, maaari ring tanggalin. Mahirap ba yon, Tito Hui? Hindi naman. Basta mag-utos ka lang ngayon. Ipapaalam ko agad sa Linchan at sa buong bansa. Ginoong Hui. Binigyan ka ba ng gamot ng babaeng ito? Bakit ganyan ang pakikipag-usap mo sa kanya? Nasaan ang iyong autoridad? Ha? Sandali. Ginoong Jiang. Jiang Siyin. Ano ang relasyon ninyo? Sa wakas, naunawaan mo na. Ako si Ginoong Jiang mula sa Jiang Group ng Huago. Jiang Siyin. Ikaw si Ginoong Jiang? Impossible. May pangalawang tao ba sa buong Huago na pinagsisilbihan ni Ginoong Hui? AMEA, Lu, nagawa mo pang galitin si Ginoong Jiang. Mukhang malapit na ang katapusan mo. Ginoong Jiang, ako po ang mali. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo po ako. Patawarin ka. Tanungin mo ang namatay na Patriarch Zhao. Kung dapat ka bang patawarin. Ah, Ginoong Jiang, kung hindi kayo ang tumawag sa akin, hindi sana ako pupunta. Pinapunta lang kita para ayusin ang taksil sa Chamber of Commerce. Hindi para patayin siya, Ginoong Hui. Dalhin ninyo siya, isauli at pag-isipan niya ng mabuti. Dalhin ninyo, aray. Ginoong Jiang, nagkamali po ako. Ginoong Jiang, patawarin ninyo po ako. Ginoong Jiang, patawarin ninyo ako. Paano ka nag-isa sa ganitong mapanganib na gawain? Wala akong magagawa, isa akong babae, namamahala sa malaking negosyo. Hindi naman lahat ay pwedeng ipagawa kay Ginoong Hui. Mula ngayon sa tabi mo. Dapat akong kasama saan man pumunta. Talagang pakakasalan mo ako. Sa hinaharap ang iyong trilyon na yaman. Magiging kalahati ko na hindi ka magsisisi. Nagsisisi lang ako, 5 taon na ang nakalipas, hindi kita mas maagang nakilala. Sa susunod na 5 taon. 15 taon, sasamahan kita, araw-araw paggising mo. Makikita mo akong kasama mo.
Ang card na ito. Bakit hindi ko ito nakita dati? Ginoong Jiang, narito ang isang black card. Gamitin muna ninyo at meron ding imbita sa kaawan ni Chairman Lu bukas. Tingnan ninyo kung Imbita sa kaarawan ni Lu Wenchan. Lu Wenchan, ang kilalang chairman ng Chamber of Commerce sa Chanlin City. Negosyante, ikaw na mahirap na nagbebenta ng panek. Paano mo nakuha ito? Wala kang pakialam, ibalik mo sa akin. Ibalik. Malamang ninakaw mo ito sa anak ko. Ang card na ito. Bakit hindi ko pa ito nakikita dati? Dadalhin ko ang mga tao sa bangko sa tabi ng registry office. Halika, sundan natin sila. Hoy, iswipe mo ang card na ito. Ano bang card ito? Hindi ko pa ito nakikita dati. Subukan mong iswipe. Hindi ito maswipe. Paano naman hindi ito maswipe? Jiang Xiyin, putang ina mo. Ginamit mo ang peking card para lokohin ako. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin. Puta ka, ginamit mo ang peking card para lokohin ako. Sino ang nagsabing peke ang card na ito? Tawagin ang manager ninyo. Sabi ko na nga, hindi ito maswipe. Hindi ko pa ito nakikita dati. Paano natin malalaman kung hindi ito ginawa ninyo? Nandito ka pa at nag-iingay. Guard. Hulihin siya. Sa kanya ang card. Siya ang manloloko. Siya ang gumawa nito. sandali. Ikaw ang gumawa ng peking card na ito. Dapat sanay na ang teller ninyo sa pagsasanay. Hindi mo ba kilala ang black card? Ito po ba ang card ninyo? Manager, sa kanya talaga ang card. Tiyak na tiyak. Hindi siya makakatakas. Tawagan ang pulis at hulihin siya. Ikaw, humingi ka ng tawad. Ngayon na, agad-agad, lumapit ka at humingi ng tawad sa kliyente. Ako ang hihingi ng tawad. Tangang mangmang. Kung hindi ka patatawarin ng kliyente, bukas, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Ano? Hindi ba ito isang ordinaryong black card lang? Mangmang, ang card na ito ay isa sa 2 pinakamataas na black card sa buong Sina. Ang limit nito ay 1 bilyon. 1 bilyon. Ikaw, hindi mo na swipe dahil baliktad ang pagkakaswipe mo. Paumanhin. Akala mo ba, kapag ninakaw mo ang card at naswipe mo, makukuha mo na ang pera? Jiang Xiyin, kumakain ka sa bahay namin, gumagastos sa pera ng anak ko. Kung hindi mo ako papayagang mag-swipe, isusumbong kita sa pagnanakaw ng card. Oh, paano kung sa akin talaga ang card? Yemie, sabi nga ng manager, 2 lang ang ganyan sa buong Sina. Ikaw, isang nagtitinda ng pancake sa kalsada. Naggataksil pa sa asawa mo, mahirap at hamak na babae. Kahit 3 buhay ang ibenta mo, hindi mo makukuha ang card na ito. Ginoong kabit. Si Jiang Xiyin ay kilalang-kilala bilang malas. Tingnan mo ang nangyari sa unang asawa niya. Kung makikipagrelasyon ka sa kanya, malas ang sasapitin mo. Nahanap na ang magnanakaw ng card. Manager Jiang, tatawagan ko na ang pulis. Ano? Tinawag mo siyang Manager Jiang. Manager Jiang, meron kayong black card na ito. Ibig sabihin ba, ikaw ba ang President Jiang ng Jiang Financial Group ng Huaguo? Walang alam. Ilang Jiang Financial Group ba ang meron sa Huaguo? Hindi pwede. 5 taon siyang alipin sa bahay namin para sa anak ko. Alam ko lahat ng kalokohan niya. Imposibleng siya. Kahit housewife lang ako, nanonood ako ng tea. Hindi mo ako maloloko. AME. Ha? Bastos, humaka sa President Jiang namin. Huy, tawagan ang pulis. Nagnakaw ng card, sinubukang mag-withdraw. Ang Jiang Financial Group ay magpapanatili ng karapatan. Isingil siya sa batas. Sech, President Jiang. Dalhin natin siya. Paano siya naging President Jiang? Kung siya nga, paano nangyari na ang anak ko? President Jiang, mali ako. Pasensya na ang pamilya namin sa'yo. Malaki ang puso mo. Patawarin mo ang anak ko. Ano nangyari sa anak niya? Nakalimutan mo na, President Jiang. Na-blacklist na si Wu Fan sa buong industriya. Pakiusap. Bitawan mo ako. Ma, hindi ba kukunin mo ang allowance ko gamit yung card? Bakit hinuli ka? Yung card ay kay Jiang. Jiang, Tumigil ka. Di ba si Jiang Xin na naman yon? Wala akong mahanap na trabaho. Ayaw ko nang mabuhay. Papatayin ko si Jiang Xin. Wufan, inaasahan kong mag-isip-isip ka sa blacklist. Kung magbago ka, bibigyan pa kita ng pagkakataon.
Jiang Xin, yang babae na yan. Huwag mong isipin na dahil nakipag-close ka kay President Jiang at kay yung Master Zhao, ay pwede ka nang maghari-harian dito sa Chanlin. Pasensya, pwede nga akong maghari-harian ngayon. At hindi ko kailangan ng kahit sino. Paano? Kung wala kang koneksyon. Sa tingin mo abot ka sa kinaroroonan mo ngayon? Ang Jiang Group, ako ang nagtayo nito mula sa wala. Katarantaduhan. Nagsisinungaling ka. Ano? Jiang? Aling Jiang? Yung Jiang na iniisip mo ngayon. Anak, Sa kanya ang card. Siya si President Jiang. 10 bilyon ang laman, bulag lang kami. Jiang Xin, sinabi ko, ano ang ibinuhos mo sa nanay ko? Anong uri ng pampahibog iyon? Sumunod ka sa akin ng 5 taon. Sinabi kong pumunta sa silangan, hindi ka man lang tumingin sa kaluran. Ito ba ang magagawa ng isang Jiang Consortium? Dahil akala ko ikaw ang aking tagapagligtas. Kaya sumunod ako sa lahat ng sinabi mo. Upang protektahan ang iyong pagkalalaki. Itinago ko ang aking tunay na pagkatao. Gumamit ako ng pagtitinda bilang akin. Upang palihim na tulungan ka. Xin, alam kong mali ako. Ako ang may kasalanan. Xin, alam kong mali ako. Nagmamakaawa ako, bulag ako. Si Lin Warner, wala siyang kwenta. Nang makita niyang wala na akong pera, iniwan niya ako kaagad. Hindi ba maganda iyon? Hindi ba kayo ang perpektong magkapareha? Xin, sa totoo lang, ikaw pa rin ang minamahal ko. Umuwi tayo at mamuhay na maayos. Hindi ko nahahayaan ang nanay at kapatid kong babae na saktan ka. O lagyan ka ng gamot. Tawagin mo akong Boss Jiang. At kayong lahat. Umalis kayo sa Tianlin ngayon din lumayo kayo ng malayo. Ayoko malaman ng sinuman na may koneksyon ako sa pamilya mo. Six, alis na kami. Umalis na tayo, ara na. At umalis kayo sa Tianlin sa loob ng 3 araw. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon na magtrabaho. Kung hindi, Salamat, Boss Jiang, sa pagpapatawad. ngayon, wala nang ibang tao na makakapigil sa atin. Para kumuha ng marriage certificate, di ba? natatakot ka pa ba? Anong ikinatatakot? Ang pakasalan ang pinakamalaking konsorsyum sa Huaguo. May pressure ba? Dati, meron. Ngayon, wala na. Bakit? Para maramdaman ko ang aking halaga. Ginawa mo ang isang kidnapping senaryo para iligtas kita, di ba? Tinatanggap ko ang iyong kabaitan. Muntik na kitang mawala dahil sa walang kwentang pagkalalaki. Halika na, malapit nang mag-out ang mga tao. Ang babaeng ito na naghahanap ng pera ay hindi pangkaraniwan. Nakipag-engage pa sa isang promising young man ng Chanlin. Kay Zhao Fang. Hindi ko inaasahan yon. Amy, para sa mga mayaman, ngayon engagement, bukas cancellation. Marami ang kinakasal isang araw at naghihiwalay kinabukasan. Anong pinapangarap ni Jiang Xin? Akala niya ba, sa tulong ng isang lalaking pangkasuklam, ay magiging ligtas na siya? AME. At isa pa, pangalawang kasal pa, at iniwan pa ng dating asawa. Itong si Zhao Xiao. Talagang hindi ko alam kung anong panggagaway ang ginawa sa kanya para magpakasal sa isang dating nagtinda sa bangketa at diborsyada. Haha. Huwag kayong magmadali, hindi pa dumarating si Han Xiao. Paano pwedeng magsimula nang wala siya? Jiang Xin, niloloko mo ang iyong nobyo. At nakikipagtalig dito sa lalaking ito. Saan mo ba ibinababa ang mukha ng pamilyahan? Han Xiao, binigyan kita ng bayad pinsala. Ikaw mismo ang tumanggi. Ang konti mong bayad pinsala, wala talaga sa isip ko. Narito ako ngayon para tuparin ang kasunduan. Hindi ko nakita na tradisyonal pala si Han Xiao. Siyempre naman. Maghanap ng masipag at may koneksyon na asawa. Siyempre mas praktikal kaysa sa isang babaeng mayaman, na puro gastos lang ang alam, walang utak. Ano sa tingin mo? Paano kung ako ay tutol? Jiang Xin, ang pamilyahan ay mayaman na. Ako ang ika-5 henerasyon, kumpa sa isang tinatawag na financial genius. Alin ang mas sulit? Baka naman sa pagditinda mo. Nasira na ang utak mo. Han Xiao, sa tingin ko ang mga mayaman tulad ninyo ay sanay ng maglaro ng pag-ibig. Hindi ninyo talaga naiintindihan ang tunay na kahulugan nito. Mukhang gusto ka ni Luoyuan Yuan. Bumalik ka na lang sa kanya, hindi ba mas mabuti? Paano kung sabihin kong ikaw lang ang pakakasalan ko? Ngayon ko lang nakita kung paano magpropose ang mayayaman. Ang yaman talaga. Ang babaeng mahirap na si Jiang Xin. Hindi ko alam kung anong swerte ang dumating sa kanya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, iyak na iyak ako at magmamakaawa kay Han Xiao. Kahit gaano kagwapo si Zhao Xiao,
Paano ito maihahambing sa pamilyahan? Kumusta, Jiangxin? Nga pala. Pati na rin ang katunggali kong si Zhao Xiao. Susundin ko ang desisyon ng aking nobya. Hindi ka nagagalit? Bakit ako magagalit? Ito ay nagpapatunay na tama ang pinili ko. Siya ay isang kahanga-hangang babae. Talagang matyaga ka, Han Xiao. CJ, para hindi pa kasalan, kailangan kong gumamit ng paraan. Paano? Kontrolado ka pa rin ni President Jiang. Sa usapin ng pagpapakasal? Ang Hans Group ay may kabuang 136 na subsidiary company. Simula ngayon, bawat minuto, pinaalis sa lokal na Chamber of Commerce ang isang sanggay ng Han Group. Simulan natin ngayon. Kung saan naman ito, binibining Han? Kung sa tingin mo ay hindi pa ito, sapat na pagkawala para sa iyo. Pwede ka pa ring mag-propose sa akin. Binibining Han, anong nangyayari sa iyo? Sinigawan mo ako sa class reunion dati, tapos pumunta ka dito para hingin ang aking kamay. Ngayon lumuluhod ka sa harap ko, okay ka lang ba sa kalagayan mo? Ikaw. Ikaw ba si Jiang? Jiang? Ikaw ang Presidente Jiang. Ikaw lang naman Presidente Jiang ang may kakayahang gawin ito. Kaya pala gusto mo lang akong pakasalan, handa kang iwan. Ang nobya mong nakipagkasundo na sa iyo. Kapag nakasama ang isang katulad mo, walang magandang kahihinatnan sa huli. Nabigo na ako minsan, ayaw ko nang mabigo muli sa pangalawang pagkakataon. Bulag lang ako, nagsikap akong makaangkin sa iyo, pakiusap. Ipawalang bisa na natin itong kasunduan sa pagpapakasal, pakiusap. CJ, kung ganoon, since ikaw mismo binibininghan ang humingi ng pagpapawalang bisa sa kasunduan, maghiwalay na tayo at humingi na lamang tayo ng kapayapaan para sa bawat isa. O siya nga pala. Kung isisiwalat mo ang aking pagkakakilanlan sa iba, alam mo kung ano ang magiging kahihinatnan niyan. Huwag kang mag-alala, wala akong isang salita na ilalabas, alis ako ngayon na. Kunin mo ang iyong regalo sa pagpapakasal at lumayas ka na. Hindi ko ito gagawin, ang mga bagay na ito ay para na lamang. Regalo pa sa inyong engagement, alam kong hindi mo ito kakailanganin. Gusto ko lang ipakita ang aking taos pusong pagbati. Anggapin mo na lang po itong regalo.